Magandang umaga po sa inyong lahat, mga tax powers. Tama po. Ito po si Mr. James L. Alberto, ang inyo pong lingkod ngayong araw na ito. Ngayon po ay meron akong inihanda sa inyong topic ay tungkol po ito doon sa real estate crowdfunding. Okay? So, bagong topic ko ito. It's more about real estate. Okay? Kung mamarapatin nyo, dalawang klase ho ang investment sa atin with regards to real estate. Una po, big investment. Kung may big investment, merong small investment. Ganun lang po kasimple yan sa real estate. Okay. So, ang familiar po tayo, class, ay tungkol sa big investment. Pag sinabing investor ho ako ng isang real estate, big time. Wow! Actually ho, class, pag sinabing big investment ng real estate, ito po ang example. Halimbawa, meron kayong prospect condominium unit, meron kayong bibilin sa Makati. Ang tawag ho dyan ay big investment. Bakit ho big investment? Yan ho ay, kung mamarapatin nyo, yan ho ay ating life savings investment ho yan. Minsan ho yan, hindi ho kung marami ho tayong pera, marami kayong pera, so, bibili kayo ng isa, dalawa, tatlo. Pero, ordinaryong tao lang po tayo. So, usually, isang condominium, life-saving investment po yan. Ang halaga po usually sa Metro Manila ng isang condominium unit ay umaabot po sa 3 milyon pataas. Okay. It would rather be more than 3 million. So, ganun ho ang minimum na investment ng pag sinabing condominium unit. Ang tawag ko dyan ay big investment. Mr. Alberto, total, sa real estate naman ho kayo. Real estate professional naman ho kayo. Ano ho ba yung tinatawag na small investment? So, since class, dito po tayo ngayon sa small investment na tinatawag. Last time, na-discuss ko na po sa inyo yung real estate investment trust. Ngayon naman po, ito ay tungkol naman sa real estate crowdfunding. The word crowd, maramihan, masa. Tayo po yun, masa. So, let me elaborate with you. Basahin ko lang po ito. Crowdfunding is the practice of funding a project or venture by raising a small amount of money from a large number of people. Okay. Ibig sabihin, may project. Ano yung project? Real estate development. Okay. Yung developer, kailangan ng pondo. So, saan siya ngayon pupunta para kumuha ng funds? It's either sa bangko, okay, or mangungutang sa bangko, or yung kanya mismong company as developer, papasok siya ngayon sa Philippine Stock Exchange para magkaroon ng pondo through investment. Hindi ho ganun kadali pumasok sa Philippine Stock Exchange as accredited company. Hindi ho ganun kadali pumasok. So, kaya meron po tayong alternative na isa at tinatawag na crowdfunding. Okay? So, ang crowdfunding ho ay instead na, ganoon din ho, ihiramin ho ito ng isang company sa isang crowdfunding company or developer sa isang crowdfunding company, at yung crowdfunding company din ho ay maghihikayat po siya ng mga investors. Tayo po yun, mga masa na mag-invest sa kanya, at siya naman ay i-invest ito doon sa developer. Ganun ho, may middleman. Okay? At pagkatapos ng project ay babalik ho sa kanila, sa mga investors, yung na-invest nila together with corresponding interest. Ganun lang po kasimple. Okay? So, crowdfunding is a form of crowdsourcing and alternative to finance. Tama. Instead na manghihiram sa bangko at i-list yung kanyang company sa Philippine Stock Exchange, pasok na lang po siya sa crowdfunding. Okay? So, next, ito na tayo sa purposes. Okay, ano po yung purpose niyan, Mr. Alberto? Bakit po may crowdfunding? Siyempre, natural income. Okay? So, pero sabi dito, the purpose of real estate crowdfunding is to invest in properties much bigger than investors could individually approve or manage. Tatanungin ko kayo, tayo ba ay kaya nating as ordinary citizen, nagtatrabaho, may accounting services, kaya ho ba nating mag-invest, bumili ng isang Ayala building sa Makati, isang buong building bibilihin po natin? Ang sagot ho natin doon ay
suntok sa buwan, no? So, napaka-remote po nun, bihira po yun. Hindi po natin ma-afford yun. Kaya ho may tinatawag na, since hindi siya ma-afford, may tinatawag na kaya mong i-afford yan, magiging part owner ka dyan, pero instead na sa stocks ka, pasok ka sa crowdfunding. Through crowdfunding, maka-invest ka doon. Magiging party ka ng isang malaking building sa Makati. Ganun lang. So, next. How it works. So, na-mention ko kanina, no? Na-mention ko kanina. Merong developer. May developer. Okay, nag-manage siya or nagtayo siya ng isang real estate project, isang malaking building sa Makati, for example. Okay. So, kinulang yung kanyang pera. Yung pondo, kinulang yung funds. So, since kinulang yung kanyang funds, saan siya pupunta? Sabi ko sa inyo, pupunta siya sa crowdfunding. Napag-decide ng kanyang mga management na through crowdfunding na lang mas mabilis. So, yung crowdfunding naman, crowdfunding company, which is an online platform, okay, manghihikayat po siya ng mga investors. Tayo po yun. Maliliit ang investment po natin. I-invest po natin sa crowdfunding company, at yung crowdfunding company naman, at the same time, i-invest niya yung naipon niyang pera, maliliit man siya, pero pag sinumatotal mo siya, malaki siya. At i-invest niya yung sa isang developer. At yung developer naman, once na matapos na yung project, ibabalik hulinho yung pera sa crowdfunding company, at yung crowdfunding company ibabalik din yung pera, yung pondo or investment sa mga investors or tayo, together with corresponding interest. Okay? Malinaw ganun lang. Okay, so Sir Mr. Alberto, na-mention niyo yung interest. Maganda ho yan. Kita yan, income. Maganda ho talaga ang interest kasi passive income mo ang tawag doon. At pag sinabing passive income, wala ho kayong ginagawa, pero may income. Pangarap po natin lahat yun. Ito na ho, i-discuss ko na sa inyo yung pangarap. Maganda ito. Return on investment. Okay, so, return daw, nag-invest ka, magkano yung balik? Yan, ang tawag dyan, return on investment. Okay. So, okay, ito na. Profit from the rental income. So, babalik siya kung yung developer ay meron siyang income din doon sa property, through rental income, babalik sa inyo. Okay. So, property appreciation. So, meron pang isa, property appreciation. Hindi lang po pala ang real estate is good in what you call that, in rental income, pabalik. Maganda pa rin po siya sa property appreciation. Kung mapapansin niyo ho, yung isang kaibigan ko, sabi ko, pare, swerte ka. Kasi nabili mo yung lupa mo 10 years ago. Ganito lang siya. Pero ngayon, ang selling price ngayon ay ganito na. So, yumaman ka. Okay? Pero yumaman lang siya sa value ng property. Wala naman siyang cash. Ibebenta niya muna yon ibebenta niya muna yung property para maging turn into cash. Ganun ho yun. So, same din ho sa crowdfunding. So, yung nag-appreciate yung property, kumikita ka, pero hindi mo natatanggap. Pag ibinenta ng developer yon, matatanggap mo na siya. Kasi, you are also indirectly part owner of the building or the development. Okay? Depende ho sa agreement nyo with the real estate crowdfunding company. Kaya basahin nyo ho yung agreement nyo with that company. Okay? So, Mr. Alberto ho, marami na ho tayong na-discuss dito about rental. Magkano ba talaga yung rate of interest? Rate of investment. Rate po pinag-usapan balik. Sabi sa nabasa ko, sa research ko ito, nabasa ko lang ho ito, research ito, meron na tawag na low risk. Pag low risk, it generates between 8 to 12% annual return. Ito ho ay annual, isang taon. Kung may pera ka na 100,000, 8,000 ho ang balik or 12,000 ang balik. Ganun lang ho kasimple. Meron naman ho tinatawag na high risk. Yung high risk, ang sabi nila, yung mga crowdfunding experts, sabi nila, is 9% to 16% annual return. Maganda na rin ho yan. Kasi kung meron kang 100,000, ang balik sa'yo is 16,000. So, sounds good. Okay na rin yan. So, maganda ho yan, ito, beware lang ho kayo, huwag kayong maniniwala kung halimbawa, too good to be true. Marami yung investment na too good to be true. Or suntok sa buwan, kumbaga.
Sabihin sa inyo, o bigyan mo ko ng 100,000. Pero ho, every month, bibigyan kita ng 5% or 5,000. So, 5,000 every month, ang laki ho nun. Papatong-patong pa yun. So, medyo may iba na umu-okay siya, pero mas marami ho ang hindi okay. Kasi 5% paano ko babawiin yan? Kung ako may negosyo at manghihiram ako sa inyo at babayaran ko siya ng 5% a month, sa bangko na lang po ako manghihiram. Ganun ho yun. Sa bangko ho is around 8%, mataas na ho yan. Lalo na ngayon, pandemic, bumaba ho yung interest rate. So, bangko na lang. Diba? So, next, ito na tayo, ano? Bukod yan sa ano, yung time maturity, kailan ho namin mababawi, Mr. Alberto, yung aming capital together with interest. Ang sabi sa pag-aaral, it usually takes 6 to 12 months. Short-term investment yan. And others takes 7 to 10 years. Isipin nyo lang ho, developer, magpapagawa ng isang building or condominium, bibenta yon. Halimbawa na lang, yung construction project, it took how many years? Merong low rise, maabot siya ng less than 1 year, kaya na. Pero yung high rise na malalaki, permit pa lang ho, umaabot na ng taon bago mag-umpisa. So, mga 3 years and more. Ganun ho yan. Obserbahan niyo ho sa paligid natin, yung mga condominium na tinatayo dyan. Hindi ho ganun kadali ang magtayo ng condominium. Minsan makikita niyo ho dyan, may nakalagay, soon to rise. So, soon na magkakaroon doon ng building dyan. Pero isang taon na, wala pa akong building. Alam niyo kung bakit? Dahil ho sa permit. Matagal ho kumuha ng mga permit. Kung kayo ay developer, hindi ho ganun kadali ang kumuha ng permits. Dalawa ho ang papasukan dyan. Local, tsaka national level. Yan lang ho. Okay, so beware, ano? So, ito, next nating topic is, meron po tayong 5. Beware, o babala, or sometimes mga tips. Okay? So, 5 po yan. Number 1, kung decidido na po talaga kayo mag-invest sa crowdfunding, real estate crowdfunding company, unang-una, check nyo ho, fly-by-night crowdfunding. Marami hong ganon. Internet-based only at walang actual office. So yan, pag tingnan nyo yan. Okay? Number 2, ito ho, kung decidido na po talaga kayo na mag-invest, kung kayo ay tawag doon, hard-earned money, kayo ay OFW, hindi nyo makita. Nasa internet lang yun. Hindi nyo makita yung physical office. So, send somebody from your relatives na, uy, pakipunta naman itong office na to kung talaga siyang nag-i-exist. Kung totoo pa may opisina. Pupuntahan yan. Pagpunta ng relatives yun sa office, bigay nyo yung address. Dapat to, pagdating dun sa inyong sa kanyang website, may address na po yan at may contact. Okay? Puntahan yung address at yung relative pupunta sa opisina, make some interviews and observe kung paano mag-operate. Observe lang. Ganun lang. Interview kung how long the company, kung ilang taon na yung company ito, ilang taon na ba ito, sino-sino ano ho bang mga transactions ito. Bibigyan ho kayo niyan kasi kayo ay prospective investor. Okay? Huwag matakot. Number 3, ito ang very basic tips or beware para malaman nyo at hindi kayo mabiktima ng mga fly-by-night investor kuno na company. Ito basic ito as an accountant, alam ko yan. Unang-una, dapat to mayroon kayong mayor's permit. Huwag ho kayong papayag na yung company na bibigyan nyo ng pera nyo, hard-earned money or savings ninyo, ay walang basic mayor's permit. My God. Delikado mo yan pag wala siyang permiso na mag-operate. So, number 1 yan. Number 2, siya ba talaga ay BIR registration? Hindi lang ho basta-basta BIR registration. Nagbabayad ho ba siya ng buwis? Yan ha. Number 3, SEC permit or Security and Exchange Commission permit. Importante po ito. Kasi kung ikaw ay may track record na, yung mga stockholders mo may track record na, mga notorious na manggagancho, hindi ho kayo basta-basta bibigyan ng Securities and Exchange Commission ng permit. Kung naka-noted na kayo doon na notorious kayo, hindi kayo bibigyan ng permit to operate. Yan ho ang trabaho ng Securities and Exchange Commission, to regulate at hindi maloko yung ating mga kababayan. Okay? 3 lang ho yan.
Mr. Alberto, paano naman ho namin makukuha yung mga ganyang permit naman namin yan? Paano naman namin makita? Yung dalawa, mayor, saka BIR, nasa company po yun. Pagpasok nyo sa company, nakalagay po yan mismo sa bungad, o sa mismong pintuan, o sa mismong reception, nakabungad po yan. Kahit picture nyo lang ho. Wala namang humawala. And then, meron po tayong tinatawag na Securities and Exchange Commission. So, yun ho ay minsan hindi yung pinapost yan sa dingding or sa wall. Pero makikita niyan, pwede kayong mag-request sa Securities and Exchange Commission. Online din ho yan. Meron ho kayong bibilhin na card dyan. Tapos, ilagay nyo kung anong request nyo. Ito po isang tip, i-request nyo na rin ho yung SEC certificate. I-request nyo rin ho yun. At mag-request na rin ho kayo ng financial statement for 3 years. Bakit to 3 years, hindi 1 year? Para ho malaman nyo yung history or financial history ng company, kung ano ba talaga itong klaseng company ito, kung sino yung auditor nito. Okay? So maganda yan. Malalaman nyo kung siya ba talaga ay kumikita, kaya niya bang balik sa inyo ng pera na 9 to 16% ay a year, kaya ba niya? So ganyan, track. Ang tawag doon ay track record. Importante po yun. So, kumbaga, parang ano ho yan kung may nagpapaligaw sa inyo, kung may naniligaw sa inyo, siyempre titignan nyo ho yung track record ng naniligaw sa inyo. Sino-sino ba ang mga naging boyfriends nito? Ganun lang. Or naging girlfriends nito. Ganun lang ho. Ganun lang ho kasimple. So, kasi hard-earned money po ito. Lifetime savings. Okay? So, number 4, invest in the largest and strongest platform in real estate. So, sa madaling salita, mag-invest kayo sa isang crowdfunding company na kilalang kilala. Matatag na matatag. Okay? So, as an investor, you want to choose the strongest in real estate crowdsourcing platform that lets you only the best operator. So, pinaka-the best, matatag. Okay? So, merong most number of funding, malaki ang funds. Sabi ko sa inyo, paano niyo makita kung gaano yung funds? Di sa financial statement, titingnan niyo doon sa asset column, yung cash. Yun, may pampahid ba siya? Kung negative yung cash, magduda na kayo. Okay? As an accountant, advice sa inyo. And then, best number of deals. So, ilan na ho ba yung mga deal niya ng mga company? Nakikita niyo rin po yan. Number 5, ito bilang accountant ho, advice ko rin ho, ito ay hindi ho ito base lang sa nababasa ko, allocate capital in a risk adjusted manner. Okay, so diversification to spread the risk. Ibig sabihin, hindi lang ho kayo mag-i-invest sa isang basket. Narinig nyo na ho ito several times. So dapat ho i-spread nyo yung risk. Ibig sabihin, hindi lang ho isang basket ang lalagyan nyo ng pera. Paano ho kung yung basket na yun ay mabutas, wala na kayong ibang reserve na basket. Diba? Ganun ho yun. So, I recommend this one recommends, so nabasa ko lang ito. This one recommends investing to no more than 10 to 20% of your savings in an alternative investment. So, halimbawa, crowdfunding or other real estate investment trust. Pwedeng 10% or 20% lang invest doon. Yung others ay sa market or sa iba or sa negosyo, may gusto mong negosyo para na-spread yung inyong risk. Kumbaga. Paano kung malugi kung halimbawa, meron kayong negosyo, gusto nyo magtayo ng barbershop, invest nyo lahat ng pera doon, yung savings nyo, hard-earned money. Kung nalugi ho yun, so ang labas nun, wala na ho kayong savings, babalik ko kayo sa trabaho. Ganun lang ho. Okay, so sabi nga ni Warren Buffett, don't put your egg in one basket, di ba? So sabi niya, wag lahat ilagay sa isang basket, dapat i-spread. Okay? So, okay. Yan, how to join. Okay, how to join. Paano ho ba nabanggit ko na yung amount? Okay, amount pala, no? So, investment natin. So, minimum investment po sa real estate sa real estate crowdfunding is usually 1,000 pesos and up. Depende ho sa ino-offer nilang investment package. Okay, so how to join? Paano ho mag-join? Now, check for the list of real estate crowdfunding companies in the Philippines. Nasa Google lang ho yan. Google nyo, search sa Google, lalabas po dyan. Okay, so number 2, log in their registration. Okay, mag-register po kayo, mag-log ho kayo doon sa kanilang website. Online po yan And para ho ma-verify, usually, ito na-check ko lang ito sa mga Google sites.
kailangan nyo ng valid ID. Pipicturean lang ho yun, kasama ho kayo doon. Pipicturean nyo ho yun at ipapadala sa kanila. Then, you can start investing. So, and then pag nag-start na kayo mag-invest, so lalagyan nyo ng pera, lalagyan nyo ng pondo, yung website na yon in your account, and then check for the list of properties that needs funding. Meron po silang makalagay ng properties doon. Itong properties na ito, fully funded na. And then yung pang-limang property, kailangan ng pondo, how much, at magkano yung minimum investment. Ganun lang. Online. Okay? Napakadali. So, ulitin ko, minimum investments ay 1,000. Okay? So, meron ho tayong sinama dito na ano po ang batas na nagsasakop dito. Na-check ko ho ito, Meron tayong tinatawag na SEC rules. So, pwede niyo basahin ito. SEC Memorandum or Securities and Exchange Commission Memorandum Circular 14 Series of 2019. This was only last year. Ito kasi sabi ko sa inyo, yung crowdfunding, sikat ho ito sa Amerika, sa ibang bansa. Sa atin, ngayon pa lang ho ito ini-introduce sa Pilipinas. Kasama po yung crowdfunding, and then may kasama pa itong isa, yung real estate investment trust na discuss ko po last vlog ko. Ito po yung medyo kailangan pang kumbaga bago lang ho sa Pilipinas ito. Okay? So, as under the SEC rules regulation governing crowdfunding, so it's 75 pages, pwedeng pagtsagaan, basahin. It's published last July 10, 2019. So, bagong-bago lang last year. Okay? So, meron po tayong tinatawag na real estate crowdfunding in the Philippines. Yung list of properties, list of real estate crowdfundings in the Philippines. Meron po tayong dalawa pa lang ang real estate crowdfunding dito sa ating Pilipinas sa ngayon. Yung isa ay sa Signet Properties. So, Signet Properties, check nyo lang ho sa website or sa Google, flint.com. And then yung pangalawa, Seed LN Technologies and Remax Premier Manila. So, yan pa lang po so far. I'm not into introducing any company into crowdfunding, So, ito po ay hindi ho ito professional advice. Ito ay base lamang sa aking na-research at nababasa sa internet, sa textbook, at sa mga ibang vlog na napapanood ko. Okay? Hindi ho ito professional advice. Ulitin ko. So, mas maigi po na i-check nyo personally at basahin ang tungkol sa crowdfunding real estate para ho ma-secure ho tayo. Okay? So, again, maraming salamat. Thank you and God bless. Okay, so as I said, this video is for general information only and it's not substitute for professional advice. If you have any questions or comments, please email me at taxpower.ph@gmail.com. Ganun lang ko. So maraming salamat. Please don't forget man lang kahit paano to subscribe and like this video. Thank you. God bless.